Bago ang lahat, luma muna. Ito yung naging trending nung nakaraang linggo na si John Cena naging heel or kontrabida. So anong kinalaman naman ni John Cena sa NBA? Kung matatandaan nyo dati, merong awards night sa NBA. Ito yung panahon na sina Westbrook, Harden at Giannis yung nanalo ng MVP award. Hindi ko lang matandaan kung anong taon to, pero si John Cena yung isa sa mga guest sa awards night. Meron kasi siyang sinabi dun na yung NBA parang ding sa wrestling, kayang gumawa ng heel or kontrabida mula kay LeBron papunta kay Kevin Durant. Good guy at bad guy scenario. Sinabi naman ni Stephen A. Smith na dapat ang maging next phase ng liga ay hindi international player at dapat American-born player dahil North American League ang NBA. Dito naman pumasok si Jason Tatum na sinabi niyang yung mga katangian ay nasa kanya na bilang maging face ng liga. Mali pala, accolades pala na kay Tatum na. Sa March 3, 27 years old na si Tatum. Naging NBA champion, 6-time All-Star, 4-time All-NBA, All-Star MVP at Olympic gold medalist. May career average na 23 points, 8 rebounds at 5 assists per game. So sa malamang sasabihin sa comment section, hater ka lang ni Jason Tatum. Ayun na nga yun kailangan ni Tatum ng hater. Sabi nga ni Colin Cowherd, wala kasing aura si Tatum. Pero between Tatum at SGA na malakas yung aura, kay Tatum na ako, mas photogenic, pang poster. May isang reason kasi doon kung bakit walang aura si Tatum base dito kay Colin Cowherd. Since dumating si Tatum sa NBA, winner na siya. Kung matatandaan nyo pa yung rookie season niya na umabot pa ng conference finals. Sa nakaraang 7 season, 7 playoff appearance, 5 conference finals appearance, 2 finals at 1 championship. Kumbaga, hindi nag-struggle si Tatum sa first 3 season niya. Si Kobe dati, hype na player din siya nun sa panahon niya. Sa first 7 years niya, yung unang 3 taon, naging palaglagi ng Lakers. Pero sikat din ng LA talaga nun pa. Kahit si LeBron, sa first 7 years na, noong 2007, nakapasok siya ng NBA Finals. Pero yung mga sumunod, nag-i-struggle na at sinasabing kailangan niya talaga ng katulong. So hindi yung katulong sa bahay, yung katulong niya sa team. Si Kevin Durant ganon din ang senaryo. Nag-struggle din siya sa unang mga taon niya sa NBA. Tapos nagkaroon ng chance, hindi naman nakabalik ulit sa finals. Si Steph nagkaroon din ng struggle sa mga unang taon niya. Andyan pa si Luka, Jokic, Giannis, si Embiid, isama ko na, si SGA, tapos susunod pa si Wemby. Hindi agad sila nanalo katulad ng kay Tatum. Dahil nung nakuha ng Boston sina Tatum at Brown, hindi naman sila yung worst team. Isa sila sa mga contender noon dahil kay Isaiah Thomas. Nakuha sila ng Boston galing sa isa sa worst team at galing din sa isa sa worst trade mula sa Brooklyn dahil kina Kevin Garnett at Paul Pierce. Kaya hindi agad nag-struggle noon ng Boston. Nung umalis si IT dahil nga na-trade siya sa Cavaliers, nagkaroon naman ng Kyrie. Kaya malakas pa rin noon ang lineup nila. Hindi pwedeng gawin ni Tatum ang ginawa ni Kevin Durant at ni LeBron. Ito yung lumipat ng team para doon manalo. Hindi rin magagawa yung ginawa ni Steph na naging loyal sa sariling team dahil hindi rin naman siya nag-struggle katulad ni Steph. Kaya kahit mag-force ng trade si Tatum, hindi rin siya magiging katulad ni KD at LeBron yung impact. Pwedeng maging kapareho siguro ng direksyon yung kay Kawhi. Halos winner din nang dumating sa NBA. Pero si Kawhi nag-struggle pa rin at isa pa meron pang karisma. Pinataob din ni Kawhi yung tinatag na villain dati. Si LeBron sa Miami at si Kevin Durant sa Golden State. Para din kasi malaman na isa sa biggest star or nasa replacement ni na LeBron, Steph at Kevin Durant na next na magdadala ng liga, kailangan meron tagapagtanggol at designated na hater. Si LeBron maraming hater at malaki yung bahid sa kanila dahil sa hazard pay. So paano ko nalamang merong hazard pay? Dahil kahit tong mga podcast na inaatinan ko dati during pandemic, kailangan namin mamili kung anong side, sa good ba or sa bad. Kaya kalimitan pinipili ko yung good side kasi walang hassle dun. Saka sa tingin nyo, legit bang mga hater yung napapanood nyo kalimitan sa mga podcast? Depende lang yun kung ano yung pinigay sa kanilang role. Kaya nga lumaki yung bayad kina Skip Bayless at Stephen A. Smith kakahit kay LeBron. Meron din siyang tagapagtanggol, si Shannon Sharpe at si Windhorst. Si Kevin Durant naman, meron din.
pero mostly si Stephen A. Smith. Meron pang isa, nakalimutan ko lang yung pangalan, tumitira talaga kay KD. Si Steph naman, meron namang Nick Wright. Kaya nga si Gilbert Arenas may sariling podcast na mostly nang tinitira niya mga player European gaya ni Luka, Jokic at Giannis. Dahil kahit ang mga analyst kailangan din ang tinatawag nilang bad guy. Yun ang wala si Tatum, yung meron designated na magkikriticize sa kanya dahil nga matagal na siyang winner. Actually, binigyan na dati ng chance si Tatum nung nagkaroon ng trade rumors sa pagitan nilang dalawa ni Brown na mas priority si Tatum ng Boston. Kaso hindi yon pinatulan ni Tatum at obviously gusto niya maging hero, kaso may hero na sa Miami. Gusto niya kasi maging bida, ayaw niya maging bidang kontrabida. Ginawa ko na to dati sa NBA story ni Tatum. Kahit sa NBA 2K nandito rin to eh. Yung isa sa mga pinaraktis ni Tatum nung bata pa talaga siya, nung wala pa siya talaga sa NBA or sa college, ay kung paano sumagot sa media. Pinapractice yun ni Jason Tatum habang bata pa siya, kaya sa interview, kahit binibigyan siya ng pwedeng maging issue, sasagutin niya na malumanay at laging play safe. Wala kasing masyadong magiging laman ng media kung si Tatum ang ibabalita dahil walang backstory. Hindi tulad kina Edwards at Luka. Meron na rin kasi ngayong pwedeng gawing good guy or ilabas na good guy ang NBA, si Luka, dahil sa ginawa sa kanya ng Dallas. Move on na, kaso hindi pa rin nakaka-move on yun hanggang katapusan ng season. Kahit matagal nang tapos yung trade, ididikit ng media sa Dallas yung nagiging success ni Luka dito sa Lakers. Kasama pa rin ang Dallas sa mga balita sa mga sports website hanggang ngayon. Si Anthony Edwards naman kayang i-build bilang villain. Kailangan kasi ng kapalit. May tinalo na din siyang dalawang biggest player or biggest star, si Kevin Durant at si Nikola Jokic. Si KD mula ng talunin ni Edwards, hindi na nakabalik sa dating form, yung team na nilalaroan niya. Si Luka naman may designated hater na din. Si Edwards may nagbibuild naman sa kanyang mga sports analyst. Pareho silang hindi pa nananalo, iniintay din kung sino ang mauuna kay Edwards at kay Luka. Dati Jokic at Luka yon, pero nauna na si Jokic na manalo ng championship. Sa lahat ng tinag na face ng NBA dati mula kay Jordan, LeBron, Kobe, lahat naman sila hindi dumiretsong angat agad. Nag-struggle muna yung team na nilalaroan nila. Hindi totally yung player yung nag-struggle, kundi merong backstory kung kailan sila mananalo ng championship or makakapasok man ng playoffs. Kung lilipat man si Tatum at magiging villain, isang team lang naman ang pwede niyang lipatan at siguradong papansinin siya ng media doon. Alam nyo na kung anong team yun.